この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Hey, what's up mga Popkins? Hello. Pew, 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 pew. Pagkatapos ng isang mahaba-habang hiatus, nagbabalik ulit kami. Tito tea time. May hawak si Tito Rapi na maga, kaso nakakamuflage siya. Nakaka-camouflage. Umiinom siya ng t-shirt pa. Sama ko na to. Hindi mo na sinuot. Okay, wait lang. Yeah. So, sa mga may Pasko, Merry Christmas sa inyo. Lahat naman tayo may New Year, so Happy New Year sa lahat. Sa walang Pasko, Happy holidays. Happy Holidays sa hindi nagsa-celebrate ng Christmas. Kailangan, tayo ngayon, sensitive tayo sa mga... PC dapat yung PC. Kasi kita nyo, kahit hindi pa tayo sumisikat, mamaya cancel na. Mahirap naman yun. Hindi pa tayo monetize eh. Wala pang 1,000 yung subscriber. Nakaka-cancel ka. Hey, speaking of canceling, natawa sa mga Gen Z game, kaya susunod na cancel daw si Emily. Bakit? Di ba, di ba? Ano na naman ng Magagawa nila. lalaban nila? Yun nga, di ba yung next niya? Sabi ko, hindi mo po yung Emily eh. Kapag niya makasal. Oo. Trap yun eh. Si Dave Chappelle din, di ba Oo. na-cancel nila? Matagal na. Dati si Dave Chappelle. Talaga naman pang mga tao. Matagal nang na-cancel si Dave Chappelle, tol. Sa Gen Z. Pero bumalik ulit siya. Hindi, di ba nag-hiatus lang din? Oo. Okay na lang. Huwag masyadong seryosohin. May trabaho yung mga tao na yun. Hindi, tsaka sa Amerika yun, tol. Hindi yun dito sa Pilipinas. I mean, ang first time kong nalaman na parang successful na pag-cancel dito sa Pilipinas, yun dun sa drag queen na nagbihis, di ba? Luis Cristo. Nagbihis Cristo. Kasi yung may kasama namin kanina. Hindi raw cancel yun. Hindi ba cancel Kasi yun? di Gen Z ang tumigil sa kanya. Publicly prosecuted lang ba? Parang ganun. Parang yung mga... Devoto. So Yun parang yung- magiging na siya. oo. Yun yung mangal. Teka, di ba pala tayo nagpapakilala ulit? Oo nga pala. Hindi kasi, Text sa baba. Text sa baba. Text sa baba. Ngayon yung pangalan ko ha. With a C, walang K. Oo. Kung ano nilagay K. Sabi ko na C. Si. Mark nga, Mark. Basta ako si Tito Check. And with me are Pakilala din. Tito Rapi, Tito Mark, and Tito Pau. Yun. And welcome to Tito Tea Time ulit. Yun, welcome sa Tito aming Tea Time. holiday Okay. special. Tsaka ako Tea. Tea talaga yan. Gumagana ba ang Gumagana ba ang tea kapag cold Tubig. brew? Sa akin hindi. Kasi yung Kailangan iinitan mo muna Tips, siya. Para ma-activate, Tapos, di ba? Tapos palalamigin mo konti, tsaka mo pwede. activate, trap card. Although meron talagang Activate my tea leaves. findings na Pang malamig. pang cold infusion talaga. Tibag o powder. Parang tibag parang tibag. Ang matcha, cold. Hindi kailangan ng hot. Pero kasi, meron silang tea ceremony. So, may brush yun na Gagawin mo. Parang ko sabi. Parang suspension yung gagawin mo yun. Gagawin mo foam. MTG ka na Hindi, alam yun. Kasi, magkaiba ng pinanggagawa. Suspension, colloid, hetero. Solution. Oo. Di ba? Yun. Hetero. Magagalit sa yung mga buka. Meron din homo Yun ang nila, homo. Genus homogeneous, heterogeneous, mixed word. Yun. Obvious naman na Kailangan ko kompleto. Chemistry background. Sorry. Ang dami yung masabi Baka ma-cancel ako. Ito yung sabi ni Adam Sandler. The correct vernacular is Is A. Oo. Kasi doon sa Chakellari, yung F na word ang ginagamit ng mga nananadyang malakit eh. pero nire-reclaim nila yan. Word, yung F-word. Kaya yun na yun. Sa tsaka mo nun. Hindi kasi katulad nung ginawa ng mga N-word. Oo. Diba? Sila yung nagtatawagan. Na-reclaim nila. Pag ikaw yung... Unless, Latino ka. Oo. Pwede ba? Ang Latino? Oo, Tanggap kasi nila? alam ko, may nakita akong rin sa IG na Parehas tayo, Filipinos parehas na, tayo. hey yo, Okay. All you N-words. you just said Tapos may dumaan ng black guy. ¿Qué pasa? Oo. Anong nakita ko nga rin?
Napanood ko rin Pero sabi yun. ni Jokoy, tayo yung Latino ng ng Asia. So, dapat pwede rin tayo. Sa bagay. Hindi kasi yung iba, ang nag-conquer sa kanila, Dutch, tsaka French. Tayo, Portuguese, Spain. Spain, di ba? British. Meron tayo 3 years. Baka short flight lang ng British. Tapos hindi naman talaga sila totally Dito lang nanako. sa capital. Oo. Dito lang kasi natalo sila eh. Nakakatawa nun, yung mga Pilipino ang nakatulong ng mga Espanyol para katansilin sila dito. Pero di ba? Ayos sa Pero irony of it. Anyway, Di ba? I mean kasi parang katagal-tagal nating naging colony ng Spain. And ngayon, etong season na to, coincidentally, Galing sa kanila. di ba, galing din sa kanila to, ang Christmas, di ba? Ang Pasko, ang pagse-celebrate ng Christmas. Sakto na rin natin ngayon pa New Year na kasi. Tama. Rizal Day. Oo. Pass na. Yeah, si Rizal. Sige, Connected talaga. sa kanila. Rizal, mabuhay, naluwigan ka. Yung Rizal province ng Kasi yung high school niya, sa Rizal. kinakanta yun eh. Oo. Flag ceremony. Nag-flag ceremony. Sabi, oo nga no? Yeah. Mabalik tayo doon sa doon sa pagbigay ng Espanyol sa atin ng Pasko. Alam mo kasi yung mga Pilipino, palagay ko, tayo mga Pilipino mahilig tayo sa celebrations. Yung fiesta, di ba? Yung fiesta, napakabigat ang connotation sa atin yan. Di ba? Fiesta kasi galing yung mismong ton, galing sa Kastila. Pero bago pa yun, Mm. yung mga piging natin, yun yung parang pinanggalingan. Oo. Welcome tayo ng mga bisita na Mga piging. Oo. Kung saan tayo nagpipig out, pare. Pero ang pinagusto ko, We're pigging out, pare, sa piging, bro. pero ang pinagusto ko term na galing sa Spanish, siesta. Yun. Oo, syempre. Stereotypical Pinoy, tamad, nagsisiesta sa hapon, hindi nagtatrabaho. Ano yung fiesta? Siesta. Oo. Pag busog ka na, matulog ka na. Diba, diba? Napaka-healthy. Magsisiesta ka, pipitit ka ng mga launa. Pag nilat mo, madilim Oversleep ka na pala. Alam mo, may conspiracy theory nga ako kung bakit tumagal ng 300, ilang years? 333? 333? Pare, half evil ba? Yan, yung 333. Kasi, di ba yung mga Pinoy, tinatrabaho ng mga Kastila. Tayo yung gumagawa ng asukal. Diba? Yung sa sugar cane, sa mga farms. Oo. Well, yung mga pampayaman ng mga gobernador. Mga Kasi hindi pampayaman nila ng... binabayaran yung mga Pilipino pag nagtatrabaho. Yes, parang ano yun eh. Ano nga ulit yun? Servicio. Oo, polo e-servisyo. Tapos, galit na yung mga Pilipino. So, nagbi-build up yung stress nila. Lalapit sila ngayon sa mga private. Conspiracy Pagod na to, na pagod mga kami. bata, Conspiracy theory to. Pagod na Pagod kami sa trabaho. Gusto namin magrevolusyon. Hindi. Pista bukas. Walang trabaho. Kakain lang tayo. Fiesta, Nissan ganto. Sige, party tayo. Kumbaga, parang na-replicate yung mga Pilipino dahil Napapacify sila. sporadically, may smattering ng fiesta kada linggo. Sinisingitan talaga. Di ba? May mga malalaking fiesta. So, parang nagdi-distress yung mga Pilipino. Hindi na ilalash out papunta sa mga Espanyol yung mga stress nila, yung pagod nila. Tama ba? Maaari, kasi hindi nga parang direktang kumbaga, hindi focus yung mga Pilipino, yung mga ninuno natin sa mga bagay na gusto nilang ipaglaban. Madali silang ma-divert. Kung pagkaban man nila, garote inaabot nila eh. Natatakot sila eh. Natatakot sila talaga. Kasi syempre, Speaking of which, mga pumpkins, panoorin nyo doon bukas sa maganda na bro. Okay, gusto ko yung panoorin. Pala, isa ko din ng listener. Kapasok natin. Medyo po po yung MFFF eh. bakit? Pero kasi, sabihin ko kasi, at least 1 week, di ba, papalabas siya. Tapos, ginawa? At least 8 movies? At least 8, di ba? Ganun siguro. Ang tanong, di ba kasi may awards pa yun, di ba? Hindi may isang award doon na parang best film. Kasama doon yung parang number of saves, di ba?
Okay. Kung ano na yung event. Pinakonsider yung... So, paano kikita yung in 1 week? Eh, siyempre, ang tao dyan, hindi na paparoon lahat yun, di ba? Tama. Paparoon mo ito, 2 or 3 movies, eh, alam, mas mahal pa sine. So, pakisa na lang paroon ng tao dyan. So, paano yung ibang pangit yung, hindi mas pangit yung concept, pero yung, ano yung parang Repetitive. drama. Ay, hindi Wala wala kang story. Oo, advertise din. So, paano yun? Yung hindi patok sa Sa masa, oo. But speaking of which na yung effect dati, nagkaroon ng controversy dyan kasi may take episode daw. May nanalo ng best picture pero ang complaint is sa ibang category wala siyang napanalunan. Oo, so best picture lang dahil lang sa dahil lang pinangkilit ng masa. So, ano yun? Dahil lang ba sa influence? Pero technically, hindi siya, Hindi yung talaga. hindi lang Yun nga yung eh. best film yun. Ticket sales eh. Kaya nga mali nga eh. Best, kinukuha din sa sales eh. Depende. Actually, sa Pilipinas, yun din ang pagkakaintindi ko. Alam niyo yun, pagka best film dito sa Pilipinas, number of ticket sales. Pero alam ko, sa ibang bansa, pag best film, critically acclaimed siya. Oo. Yun ang naiisip ko. Kasi syempre, meron namang kanya-kanyang ibig sabihin niya, depende sa bansa. Oo. Which is still stupid. Stupid siya. Naalala ko tuloy yung drive nyo, yung panahon na, parang 2018 yun, yung pinalabas yung Spider-Man. Hindi, pandemic yun. Pandemic ba yun? 2021 dapat. Oo. Yes, yes. Kaya paano yung mga city files tuloy dito sa atin sa Pilipinas? Pag mga film fest, ang mas inaano talaga nila, Cinema Live. Sila malayan na lang, Saka, September. yung QC Film Meron, Fest. meron. Yun, parang mas yun yung ina-hype nila. Tapos Kesa more sa- scene nun eh. Saka kesa sa MMFF mismo. Kasi paano ba? Ano ang nakikita ko kasi nangyayari dyan sa MMFF? Paulit-ulit na lang. Yeah. I mean, nakailang number na ba tayo ng Shake Kaya Rattle? naputol na matagal na. Naputol na, di ba? Parang yung uli ngayon. Bumalik ba? Di ba? Oo. Hindi. Ang alam ko naputol tapos ni-revive eh. Oo. Pero hindi na ako updated kasi sa Ang sabi na si MMFF. Ninong Rai. Talaga? Oo, sa bagong Shake Rattle and Roll ngayon. Under budget. Ninong Ray ng kahirapan. Indie film. Hindi. Indie Rai. Indie Rai. Uy, at least pang cans ha. Ang indie film ng Pinas, pang cans yan. Ano yung sabi nila dun sa Python noon? Kung yan na, kaya hindi tayo nananalo sa Cans eh. Well lang kung meron tayong dalawa, from Kansas, na Kansas. Yung isa, yung film director. At saka yung isa nga si... sa kila. Naalala ko yung... Alam mo, malungkot yung medyo nakisali ko sa pag-hype na itong movie na to, yung ang nawawala, yung Bamisig. Yung parang ma-consider daw as best foreign entry nga sa Oscars. Kaso hindi umabot, hindi nakasali yung Philippine entry. Pero although sobrang ano din kasi ako mismo kahit nakisali ko sa hype nung Controversial siya. hindi naman sobrang ganda niya. Sa Rotten Tomatoes daw 100%. Oh, okay. Ano Pero nangyari? teka lang, hindi ko pa rin napapanood yun kasi naging mainap na sa yung mga recent showings nun, tapos hindi sanungat pa sa schedule ko. Kaya ayun, pakalungkot na hindi siya nakasali sa Oscars, hindi ko rin siya napanood. Pero nakihype ako. Hindi ba pagka Oscars kailangan member ka ng Academy para ka Hindi na kailangan. Hindi naman. Hindi, mga bumuboto. Meron kasing foreign entry. Pero pa rin. Ito ang in-entry eh. Pero siguro nanalo din yung Parasite. Doon, di ba? Ay, top 10 siya. Ah, Actually, siya best foreign film. yung Kasama siya doon sa nominations. may Ang best picture talaga. may American release pala. Lahat naman meron, more or less. Ay, depende rin lang naman kasi. Ang kategory lang naman ng ano eh, para mapasok ka sa Oscars. Kailangan di palabas sa sine yung ano, sa theaters talaga. Kaya ngayon ano din, The Irishman. Yun. Kaya Netflix yun di ba eh. Kaya nila So itong mga recent na nakalabas ni Adam Sandler, hindi rin nominated sa mga to. Dahil sa Netflix lang sila. Ayun pa yun. Yung pinakabago yung Leo. Kasi streaming at hindi cinema. Pwede, baka nilabas sa Amerika. Counted siya. Doon. I mean, Kaya naman sila. So, kasi, tingnan mo, recently, yung mga movies sa MMFF, lahat ba sila pang cinema?
Di ba? Diba? Parang yung iba pang streaming lang eh. Meron ka pang, ano eh. Isa mo, open sa streaming eh. Baka meron pa Oo, mga eh. glorified na ano lang eh. Glorified na episode na maalaala ko kaya. Oo, parang ganun. Pero ano, nagkakaroon ng following dahil mahilig pa rin talaga mga Pilipino doon. Pero meron din talaga na entries noon na ganda naman talaga. Kaya okay lang lang. Kaya ito, bubukos sa mga doon. Okay siya. Okay lang rin. Okay na. Cinema. Talaga, cinema. Kita mo, hindi ko, hindi sumagi sa newsfeed ko. Madali lang Yung madali. Gomburza. Ito, Saan parang mo ang lahat ng trailer? yung dito sa lifetime ko, sa lifetime natin, parang madalas manalo o kaya parang nagiging magandang film pagdating sa MMFF. Yung mga historical film, mapapansin niya, isa sa mga parang naalala ko nanalo yung Jose Rizal na historical film. Gaya niya, Gomburza sa historical film din. Tapos yung Asong Salong. Alam mo yun, hindi siya Medyo Siguro na. historical Pero siya, fiction. Dito, historical fiction din mga yan. Kasi hindi ko sigurado eh. Wala ba tayong nanalo na parang as in yung talagang independent sa history? Parang wala, no? Kasi, kagaya nun, Teka, anong category? I mean kasi kung naaalala mo yung time na yung Tik-Tik, kasama ba yung Tik-Tik sa MMFF? Ang alam ko, may kasamang ano dun eh. Yung that time ng mga movie, katulad, well, I'm citing something. pati yung Reciclo, no? Oo, Reciclo. Di ba? Ang ganda nun. Nagagandahan ako Okay, doon kasi daring siya, although jologs. Di ba? Nung time na yun. Kasi I mean, matatanda lang ang maluloko nun, yung mga 60 plus. Maluloko nun. Lalo na yung visual effects. Pero, kasi papalo na yung sa abroad, eh. pero if they handled it correctly, yung concept, yung premises nung post-apocalyptic world na yon na mga Pilipino naman ang nandun sa setting. Point of view ng Pilipinas. Maganda siguro yung magiging ano nun eh, yung magiging concept nun, parang Mad Max pero with mecha. Parang ganun eh. Andun yung flavor, yung execution lang. Alam mo yun, di ba? Parang ang ganda nung karera, tapos pagdating sa finish line, sumabog yung sasakyan mo. Parang ganun yung naging itsura eh. Atay kayo natin. Parang naging ganun yung execution ng mga movies doon. Pero may thought sila. May thought sila na gustong i-portray dun sa mga moviegoers. Na eto yung gusto kong i-build na world dun sa movie na makikita nyo. Pero yung bulsa ko, salat sa budget. Hindi Parang ganun eh. Parang ano naman. Si Senator Emilio Natoros yun eh. Imos Productions yun. Oh, kaso nga lang. Ang palagay ko, kailangan bigyan ng kalayaan yung writer na kasunod dun sa direction. Well. Yung director. Ibigay mo dun sa mga taong may kinalaman sa pagsulat at saka pag-direct yung ano yun, art freedom, artistic freedom. Kasi pagka kinontrol ng producer yan, for example, kagaya nga niya, may issue, pwedeng may issue ganun eh. Siyempre, ang tina-target mo, yung pumatok siya sa kapilya. Ngayon, ang problema kasi sa Filipino audience na nakikita ko, napapansin ko, pagka lumalim ng konti yung kwento, kasi ganito yan eh, parang Pagka nag-require niya ng beyond 3 brain cells. Oo, hindi kasi diba ngayon nga eh, para maging maganda, para maging pulido yung kwento, kailangan consistent siya. Oo. Kaso minsan, pagka naging consistent tayo, na ano natin, kumbaga, nasa-sacrifice natin yung ability ng mga manonood na maintindihan yung kwento. Kaya, palagay ko yun yung mahirap nga rin kasi. Hindi, kasi dito sa atin, madalang din Diba? kasi yung mga thought-provoking na movies eh. Natatakot ang mga tao na mag-provoke ng thought ng mga Pilipino. Kaya Kasi hindi mo naman sasabihin na matatalino na lahat ng tanong eh. Sa bagay, Diba? Hindi Kung naman ganun. naaalala niyo yung time na yung mga paycheck ba yun? Yung sa early 2000s na action movies ng Hollywood. Yung Bourne. Yung mga unang Bourne. Total Recall ba yun? 80s pa yun. Hindi, yung kay yung Tom Cruise. Hindi, meron si Tom Cruise na parang Total Recall. Minority Report. Yung Minority Report, yung mga ganun. Spielberg. Di ba? Yung Die Hards. Pero sa action lang yun.
Action, yun. It's tired. Meron, hindi, yung mga sumunod pang Die yung Hard. mga sumunod Nung na Die Hard. tumatanda na si Bruce Willis. Nung, yung mga ganun, di ba? May nasusundan na storya yung mga Pilipino. Lalo na yung mga Pilipino na tatay. Na ang tamad-tamad niyang sumunod sa storya, tol, promise. Yung mga tatay na uupo lang sa, sa harap ng TV, yung manonood ng kung anong movie, yung ino-offer on Sunday. Diba? Nafa-follow nila yung story. And nito, nung these past parang ilang years, si Eric Mati naglalabas ng mga movie na ganong quality. Diba? Yung On the Job. Tapos yung last niya with Ann Curtis. Bypass. Oo. Diba? Parang title ng smart film. Eric Mati pa. Diba? Kasi siguro sa atin, sanay lang tayong mga Pilipino noon. O noon pa na ang movie escape from reality lang talaga. Gusto ayaw natin masyado mag-isip, gusto lang natin mag-entertain. Kaya yung mga action movies din ng 80s, 90s, yung mga panahon nila, FPJ, doon malalaman mo basically, pag FPJ movie, he plays basically the same role. Oo, probinsyano, Tapos, but may with, malinaw yung takbo ng kwento, may Predictable. bida, Predictable. Klaro. klaro, malinaw na yung ganyan, may bida, inape, pagkikigante, mananalo. Hindi niya lang siyang predictable kay Paolo kasi, alam mo yun, kapag yung lumagpas ka na sa certain level ng understanding sa mga ganyan, makukuha mo na yung pattern, sobrang predictable na para sa iyo. Pero ang pinag-uusapan kasi natin, yung mga casualan lang. Yung mga, uy, may pelikula, upo. Tapos makikinood lang, di ba? Ganun lang eh. Hindi talaga sila pumupunta to the movies for the movie's sake. Di ba? Iba rin yung, nagtatanggal bagot. Di ba? And then, iba rin yung talagang movie file na, siguro yun nung panahon nila FPJ as a director. Si FPJ din mga kasi director, i-direct si So movie. Yun yung gusto niyang takbo na ayaw kong pahirapan yung audience ko na mag-isip. Gusto ko yung nagre-relax lang siya. Ganun lang talaga oh, ito na yung taga-daga-daga-daga-daga, peng! May pompiang pa. Kaya sa ako, masasabi ko halos lahat ng pelikula ni FPJ napanood ko. Kasi third generation na FPJ fan ako. Hindi sa lahat ng pelikula niya, hindi lahat ng pelikula niya nagustuhan ko. Ilan lang din na, eto lang din yung isang storya na na. Nag-iba lang yung Pero yung anak niya, naging si Juday lang. Oo. Dati si Pandos, naging si Juday. Maganda tong Agila ng Maynila, pero ito lang din yung batas ng 45 eh. Oo. Umiba lang ng kaunti sa Muslim 357 kasi Muslim si MBJ doon. Yung mga the best na talaga na action movie is yung Agila, although actor lang siya doon. May ibang sumulat na para sa kanya. Ibang director, si Pedro Romero. Yung mga magaganda niyang pelikula, well, though may mga magaganda siyang pelikula na siya yung nag-direct, ang Padrino. Isa sa mga best films na yun. My opinion. Minsan talaga magkakaroon ng yung sobrang dami mong films, meron kang 3, 4, 5 films na bangers din talaga eh, di ba? Tapos yung ma-appreciate ng lahat. Katulad ng parang, I don't know kung tama itong pagko-compare ko kay Adam Sandler, di ba? Ang daming ayaw dun sa comedy ni Adam Sandler, pero nung nag-serious acting siya, ano nangyari? Di ba? Sobrang critically, Tinignan ko yung history. Tinignan ko yung history niya ng mga serious films. Nagsimula pala yung sa Punch Drunk Love. Oo. Saka ano din, Pati yung Reign Over Me. Tungkol sa 9/11. 50 First Dates? 50 First Dates. Medyo serious din yun. Medyo serious na medyo patawain, di ba? Pero wedding Ganun. singer, parang ganun din Pero eh. kami ba, masisisi nyo kami kung natawa kami sa grown-ups. Oo, di ba? Kasi nakaka-relate tayo doon kahit Kasi paano. hindi naman sa lahat ng oras gusto kong pa-stimulate yung isip ko sa Oo, tama. ko. Madalas Gusto ko kasi, lang entertain na Yes. kahit bago ng humor. I mean, yung katulad lang din ng mga Filipino films, parang
alam mo yun, yung tanggal, ano lang talaga, tanggal bagot. Oo. I mean, channel surfing. Tapos, titigil ka dun sa, Kaya nga, Cinema One, ganyan. Oo, Ano. nabanggit mo, Cinema One. Kaya sa amin, sa pamilya namin, sa father side ko, pag Fernando po ang nasa palabas, huwag mo nang ilipat. Ako pala, one time, hindi pa naman, the last time, na may pinanood akong buong Muslim sa Cinema One. Ito na, channel surfing na. Kasi simula yun, sumakto na. Lumabas mismo eh, partners. Sakto eh, hindi yung wala. Partners ay Fernando at saka Efren. Pero alam niyo ba yung kwento na kung bakit ayaw ni FPJ makipagtrabaho kay Roca? nagiging cartoon ba? Hindi naman. Ang ano mo, director yun, di ba? Oo. Oo. May movie sila na isang beses. And tingin, yun yung dahilan. Hello. Hindi, lakasan mo yung boses ko yun. Yun yung dahilan kung bakit, ang dahilan kung bakit hindi na sila nagtrabaho ulit. Oo. Kung galian ng isang straight guy. Isang medyo strategic, hyper-masculine kasi si FPJ. hindi siya hyper-masculine. He's the epitome Okay. Model. It's, phallic symbol with legs and arms. Parang... With sideburns. Oo. Parang ganun eh. Lalaki. Siyempre, Filipino masculinity given form. Oo. Pinanood ko yung movie nila. Yung isang movie nila, Santiago. Maganda yung premise eh. Dahil niya si Fernando pa na hinahabol siya ng konsensya niya kasi may World War II film pala to. Okay. May binomba sila na akala nila Japanese garrison. Yung pala, Yung pala, Filipino refugee. naging kulungan ng mga Pilipino. POW. Kasi wala, nagtatanim siya ng bomba eh. Oo. May naririnig siyang iyak, pero parang, wala yun. Okay. Pinabit niya, tapos silat niya na yung timer. Nung paalis na siya, kung narinig niya uli yung iyak, tuloy-tuloy na. Oo. May nakita siyang bukas, sinilip niya. May nakita siyang mga nakakulong yung isa mag-ina na nagpapasuso. Okay. Bata. Sinubukan niyang balikan yung... So, mga civilian yung mga O civilian, hindi pala dapat overnight, ginawang kulungan. Sumabog yung bomba, sabugan din siya. Anyway, yung isa sa mga pinag-awayan nila doon is naging drama siguro. hindi naging drama. Naging bad guy. Pinilit ni Lino Broca si FPJ na umiyak. Pinilit. Because these sideburns don't cry, man. Oo. Actually, mapapansin mo rin naman yan sa mga movies ni FPJ. Pwede ba Hindi kami siya... makikita mo siyang, Hindi mo siya makikita umiyak. Umiiyak man siya lagi nakatalikod yung pwede ng ulo, kaya silhouette. Oo. ano yung pari siya? Alapok sa lupa. Yun yung first verse. God damn! Alam mo kagad yung title, ba? First actor. Mga creator ko mga to eh. Kasi noon kaya niyang ipagbawal ng buhos ng ulan. Pero ang kanyang luha ay hindi niya mapigilan. Shit. Yun nga maganda kapag umuulan. Doon mo may tatago. Buta. Feels like I'm crying in the rain. You'll never see me again. Hindi ko alam yung natin. I'll do my crying in the rain. Sorry, brother. Yung mga ganong kanta talo, no? Hindi, yun nga, on the topic of parang Filipino films, may branding kasi siya. Yung branding niya, top guy, man. Diba? Top guy talaga. Kaya siguro doon. And doon mo masasabi na The Dark simple lang talaga ang storytelling ng mga Pilipino unless it's a film by Lino Broca, Ismael Canonal, Yung mga nagkakaroon ng iba't ibang dimension. o yung ano na siya, commentary na sa society noon. I mean, commentary din about Filipino society yung movies ngayon. Kasi, nung panahon na yun, puro hyper-testosterone filled yung, kita mo pa lang yung poster, pare, tumutulo na yung testosterone doon sa gilid ng poster, di ba? Ngayon, kamusta yung testosterone levels ng mga movies ngayon? Sino na ba mga nagdo-dominate sa Filipino movies? Halos zero testosterone na tol eh.
Yung ano eh. Yung sa film na yun, yung Fear Sabon na di ba? Yung Santiago. Oo. Hindi mo yan siya kagad after. After niyang ma-rescue si Hilda Coronel noon, Then after yung pasabog, hindi. hindi. May isang eksena doon na doon umiyak si PJ. Yung Kailangan ma-trigger muna yung ano niya. yung kasi yung dinadala yung konsensya niya Oo. na binalikan niya yung bomb site. Oo. Akala niya patay na at yung pala may nag-survive na isa na nabulag at napipe Oo. dahil sa pagsako. Si Hilda Coronel yun. Nung dinala niya sa isang isla, sa tulong ng isang family na nandun, dinanurse nila back to health si Hilda Coronel. Kasi yung Nabulag at napipi. nabulag at napipe, tapos yung Gumaling. hindi, yung naging okay lang yung ano niya, pero bulag na talaga. Okay, okay. Parang sa eksena na yun, yung bumalik lang sa memory ni Fernando ko yung nasusunod yung mga building, natatakbuhan yung mga taong nasusunod, binabaril ng mga hapon. I mean, may kwento. May kwento talaga. Hindi mo bro kayo eh. Oo, talaga yan. Yung nagmo-moment siya na Classic trope na tormented hero. tormented hero siya. Yan, yan. Siguro, alam mo yan, si Lino Bro kasi visionary yan eh. So, bilang si Fernando Po Jr. yung model ng masculinity ng time na yun. Siguro yun yung gusto niyang i-break. Kaya nga siguro gustong galingan ng Si FPJ yung gustong i-break. Pero may yung imagine, galingan ng gender nila. ano may imagine ko mas maganda ginawa sa akin. Na parang tago yung pag-iyak niya. Kasi Hindi, sa akin lang yung usually yung style ni FPJ pag umiiyak siya sa camera. Kaya ako yung Patago. Kaya ako sa akin na mas okay yung sa akin. Di ba after ng pasabog, di ba? Di ba na-unconscious siya nun, di ba? Siyempre. Kasi gising siya, sugat-sugat sabi mo, di ba? Mata sa akin, gusto siya na puno kasi galit na siya. Gusto siya iiyak. Ay, wow. Okay, Okay yun, ha? Pero kasi doon sa scene Kung yung tago, yung nag-acting si Hilda Coronel na gumagano siya. Oo. Tapos Fernando po, yung sinasilence niya yung lahat ng naririnig na sa tenga niya Oo. na mga iyak na pagsabog. Doon siya lumuha, tapos sabi na, parang awa mo na, mabuhay ka. Hindi ka kay Hilda Coronel. Yun nga, inuusig ng konsensya. Oo. At the other time na umiyak siya, yung kasi may luha, ang nila, yung kay Eddie Romero. Ayun. So, ano, nag-deep dive na tayo. So, we digress into the, ano, we deep dive into FPJ's movie story mo na dun sa point yun. Kwento nga din si yung film director din sa film critic si Nick Ocampo na meeting niya kay FPJ. Parang may ginawa yata silang pelikula, ewan ko kung ano. Sabi lang naman ni Nick Ocampo, pinapaahit niya kay FPJ yung patay niya. Sabi sa kanya ni FPJ, ano po? Ano niya yun. Although in the 90s, tinanggal niya rin mga sideburns niya eh. Ayun. Deep dive. Ayun, deep dive sa, ano, sa, Kaya ano main ulit point yun? lang natin dito about FPJ is when it comes to him sa storytelling niya, sa director, simplistic lang yung approach. Gusto niya lang bigyan ng isang malingang na kwento yung audience niya to relax. Pero kaya nga maraming nagmamahal ng Pilipinas sa kanya. Dahil doon sa pagiging simple ng mga kwento. Underdog din ang karaniwan ng pinanggagalingan niya. Doon siya nag-uumpisa. Oo. Tapos nagwawagi sa una. Until malaman niya sino yung ninong nila sa kasal. Huwag na natin dalhin doon. Ewan ko sa'yo. wala ako dyan, wala akong kinalaman dyan. Wala akong kinalaman dyan. Hindi. I mean, yung ganun eh, yung mga Filipino movies noon, parang na-enjoy din ng mga tao. And then, kasi marami na rin kakagaw ngayon eh. Hindi lang cinemas ang pinupuntahan ng Pinoy para mag-enjoy. I mean, I know of some people na nasa laylayan na to malapit ng mag-poverty tol. Pero may Netflix subscription. Nang hirap lang yun. Hindi, meron. I mean, meron talaga. Magkano lang din naman ang Malayo. subscription. Di ba, magkano ang Netflix subscription? It's like parang, magkano ba? I-compare mo $6? $7? Parang Parang hindi nakamababa. Sa atin. 400?
Oo. Sabi ko. Oo. Kung mahilig talaga silang manood ng pelikula, Kasi, safe yun. kumpara mo yung subscription Mm. for a single device, yung ano, 250. Compare mo sa price ng ticket sa sinehan. Oo, ngayon, magkano na? At saka ang mga flat 350. hindi na magastos sa kuryente, kaya pwede nang bukas talaga Oo. Oo. I mean, kagaya ng panahon ng CRP. meron din Yung mga akong crystal kilala tol. Ang bahay nila, masasabi mo, 2023, mahirap paghanap ng bahay na parang barong-barong lang. Pero barong-barong ang bahay nila. At yung TV nila, 50-inch smart TV. Wow! Di ba? Naka-fiber connect pa sila. Tapos, Ayan. naka-fiber connection pa sila. Tapos, may Netflix subscription pa sila. I mean, hindi siguro sila nagkukulang sa Yan, entertainment. kung may Amazon din o Disney Plus. Hindi, baka wala pa kasi mahirap mag-subscribe dun sa mga ano na yan Parang eh. sa recto, tatawid ka papuntang Doroteo. Punta yung mga doon, naka-aircon. Oo, di ba? Naalala ko Yung mga squatter na naka-aircon. Binigyan ako ng account sa Disney Plus eh. Mm. Sabi ko na naman papanoorin mo dito. Paps, may mga WWE dyan. O sige, thank you ha! Oo, di ba? Meron sa Disney Plus. Wow! Pero for a time nun, yung sila dati sa Dana, every ko sila sa... Super affordable na kasi yung mga streaming platforms. Hindi pa pay-per-view, no? Oo. Kayo ba noon sa USD? Ano bang huling... Kasi noon, naalala ko, madalas tayo mag-sine eh. At least once a month, nakakadalawang sine tayo. Tawid ang isang sa Nazo. Ano bang huling napanood natin? Tayo. Oo. Parang ang huling naaalala ko na, Batman vs. Superman pa noon eh. Although, kami tatlo lang ni Kobe at Peter. Ang naalala ko, ano naman, yung 12 strong. Ah? 12 strong. Yun tungkol sa deployment ng mga Marines ba yun? O SEALs ba sila? Basta mga sundalo. War movie. Oh, war movie, 12 strong. Eh tayo, kailan tayo huling doon sa circle namin, syempre, hindi ako kasama doon. Kasama doon. Transformers. January 3, baliw. John Wick, oo nga pala. Four. Baliw. Sa Pilis. Tinulugan pa nga tayo nito. Oo, natulog yun. Natulog ka, di ba? Hindi ako nakatulog. Hindi ka nakatulog, ah? May hiling katabi ko eh. Gising ka na, gising ka na. Kasi tumahimik eh. Pero individual yan ang huling napanood yung pelikula sa sinehan. Ako, magkailan ko. Aquaman. Ah, showing na ba? Oo, tapos na ulit. Kasi nga dahil sa Mother FF. Ikaw, Tito Pao. John Wick po. Apat ah. Directors Sa akin nun yun ano eh. Yung M ni Shyamalan. Ay, Fast- guys. ano Joke. yun, yung Pero Fast yung Nine. sinehan. Way of the Water. Kasi yan. Oo. Solo niya, solo mo yun. Hindi. Sama ko sila The Way mga... of Water. Way of the Water. Basta, water bending. Yun yung sa Nickelodeon. Yun. Mali ba? Basta yun, yung Avatar na pangalawa. Yun. Eh, ikaw, ano last film mo? Past Lives. Yung Korean na A24 film. Saan? Dito sa Pilipinas? Hindi. Sa cinema? Korean characters. Hindi, cinema. 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 Considered ba yung mga libre sa YouTube? Kasi meron akong pinapanood na libre yung mga film sa YouTube. Hindi. Sa practice sinehan eh. Ano, mga B-movie lang na pang 90 CGI. Hindi. Mas simple nga rin sa akin, mga Pilipino. Eh, inanay ko, pinag-criticize ko kapag nahuhuli ko nga doon sa YouTube, yung pang Hallmark na. Oo. Yung... libre na film. Well, I mean... Family centered na. I mean, kasi may mga ganun eh. For a time, my mother parang na-addict din siya sa mga feel-good movie. Mga feel-warm inside movie ng mga family. Sinabihan ko talaga Ganun. yung nanay ko nun eh. Nag-subscribe pa tayo sa Netflix din. Sa YouTube ka lang din pala manunood. Hindi, pero tsaka rin, biruin mo, dahil nasakop na rin ng Korean dramas, Korean movies, yung minds ng mga kababaihan sa Pilipinas. Diba? Ano na lang yung pumapasa sa taste nila? Diba? Yung mga yung mga movie ni Alessandra, tsaka ni Pingpoy. Pingpoy pa pangalan. Ano yun? Kita.
Kita-kita. Si Empoy. Oh, Empoy. Kimpoy. Sorry. Kasi ginawa niya Korean si Empoy. Oh. Kimpoy si. Tuloy mo na yan. Tuloy mo yung Empoy. Hashtag. Hashtag kita-kita. Oo. Kimpoy. Ano Bagong character mo na yun. Wala kang bigote. Kimpoy. Opa na. Kimpoy. Si Kimpoy si. Basta, ano, yun na lang yung pumapasa sa kanila, yung mga ganong kalidad. Di ba yung naging comment ni Eric Mati? Sa mga Pilipino. Ano ba yung puro pinapalo, hindi nyo makinig sa binagawa natin. I mean, mababash siya dahil dun sa, ano na yun. Kasi, hindi makahabol yung Filipino films. Dun sa ganong Parang last time na quality. time na rin na na-discuss na din natin yung commentary na yun ni Eric Mati. I mean kasi, Tol Eric Mati, kaya niyang habulin yung cut yung quality ng movie. Kayang-kaya niya. Hindi, wala naman sa kanya yung problema, kundi sa mga contemporaries niya. Oo. Dahil nga, kung paulit-ulit nakabit story lang naman niya. Yeah. Mga mayayaman na nagkakabit-kabitan. Oo. Nagkakapalit na anak sa ospital. Oo. Wala lang ano eh. Nagsasawa nga naman ang tao. Makakasawa lang. Oo. Actually, pag-uuna pa ngayon na ibang podcast din na ano. Diba during yung writer's strike ngayon, di ba? Tapos na sa America. Yes, nakatapos lang. Papinag-usap kayo iba. What can we watch during this time? Adam Sandler, kasi yun siya lang. Sabi nila kasi at least 6 months na daw show yun, di ba? Oo. Kasi iba nag-divert daw. Korea's been putting out a good stuff these days. Pero prior ng mga streaming services noon, kailan huling nagkaroon ng writer's strike sa US? 2000s? Oo, mga early 2000s. Naalala ko kung sino yung savior ng American TV noon eh. Si Conan O'Brien. Bakit? Sila ata, ilan sila yung mga talk shows, di ba? Halos si Conan lang daw talaga ito. Savior ng TV noon. Kasi yung mga whimsical na sketches na ito, mga Oo, siguro, alam mo wala kang pararakan. Pero nadala ni... ang layo, ang tagal ng wind up, tapos yung joke, ang corny. Oo, yung iligtas niya si Lincoln from assassination. Diba? Oo. Yung mga sketches na gano'n, I mean, it's white people humor na hindi tatagos papunta sa mga Pilipino. Ay, Pero, yung sino ba naman po question sa kanila yun. sa comedic prowess ni Conan O'Brien? Dati lang namang writer sa Saturday Night Live, Oo. The Simpsons. actually, yung SNS, nadamay na ako kay Pau. Ako kasi Yung sa SNL, magaling yung mga writers ng comedy Oo. nila. Talagang lahat ng comedians na lumabas sa SNL naging the who's who. Yung Kahit comedy. kahit nga sinibag eh, Adam Sandler. Oo. Sila Norm Macdonald, the late Norm Macdonald. Oo. Although, Si Will Ferrell. si Robert Downey Jr., although part siya ng worst cast ever, ng worst season ever, naging sumigat din naman siya. I mean, katulad nito, di ba? Tayo, marami tayong alam tungkol dun sa comedy, sa art, sa movies ng ibang bansa. Bakit? Kasi may hinahanap tayong somewhat semblance of quality, palagay ko. Meron akong hope na sana ganun din dito sa Pilipinas kasi hindi ako naniniwala hindi kaya ng Korean. Oo, I mean, pare makita mo lang yung mga yung si Mayor TV na YouTube. Dating writer ng Bubble Gang yun eh. Nakakatawa yung shit niya. Yeah. Mayor TV. May kong na, may ngayon. Dati pa yun. Dati pa yung stint ni Mayor papunta kay Kong, yung parang tina-target niya na mapalapit siya kay Kong to chase clout, parang gano'n. Pero parang parody siya ng sarili niya. Parang pinaparody niya yung sarili niya. Yun nga, YouTuber yun eh. Dating writer ng Bubble Gang. Oo. Apprentice. Parang sort of apprentice na rin o student ni Michael D. Kaya gusto ko siya, kami napanood yun. Yung kino-cover niya yun. Parang siya, tapos yung tutorial niya yung Kung paano yung novela. Paano si mga novela ulit? Ngumiti. Ngumiti! Hindi maabot! Hindi kaya!
Ang magaling sa Kalya Lily. Dapat mapanood nyo yung mga pamilya. Oo. Paano mag-perform ang Kalya Lily kahit Yung- yung TV. Hanapin mo nga. Yung pinaran din niya yung hail, basically inipit lang niya yung ilong niya. Nakakalaat naman ang salita kung gusto mo pa talaga I mean, Isipin mo ang tayo niya, para makakanta ron na parang hail. Dapat i-focus mo, ituloy mo yung lahat ng mukha mo sa gitna. i-concentrate mo yung chi mo sa ilong. Parang ganun yung... Oo. We're not shitting on hail, pero yun yung ano eh. Parang Oo. Ganun yung ano. And to us regular Filipinos, yun yung tunog niya. Kaya nakakatawa. Ben. Nung pinaro din niyang Ben. Oo, pinarod din na yung pwede. Vocalist ng Hail. Si Chang, Laki, dito nalalaman eh. Talaga. Well, panahon natin yun, di ba? Sila, yung Pangilase. Kasi pagkatapos mag-hiatus ng Hail Tol, bumaba yung population ng Dragonfly. Oo. Kasi wala nang nagsasabing maraming tutubi eh. Maraming tutubi. Awatin niyo ako. Awatin niyo ako. Sorry na. Gusto niyo makakita ako. Bawal na lang. Sorry na, Tito Joe. Hindi ko alam na doon mo dadalhin. Ang layo, di ba? Ang layo ng bato. Extra sila ako, pero so ako eh. Nagkaroon ako ng anxiety and Andito yung white out, pero kaliwa yung sinuntok sa'yo, di ba? Conan O'Brien na boy. Ayun, Conan O'Brien. Diyan ang joke si Conan O'Brien. Meron pa yung nag-break sila ni si Angelina Jolie. Nung maghiwalay na sila ni Brad Pitt, oo. O James, pati si Angelique Kerr. Gusto mag-ligaw kay Angelina. Sabay pagdating pagkatuli kay Conan O'Brien, kaya apologize to you Angelina. Kap na naman ha. Yung mga mesmerizing look. And yes, you have a very beautiful look. Pati siya manliligaw din pala. May mga mahirap kasi makuha ang references kapag ganun eh, yung sa American. Alam mo ba yung ginawa ni Conan O'Brien na post doon? Yung pang VHS video dating. Yung mga single guys, yes, yun yung reference nun. Yung mga single guys nung 80s, magbi-video ng sarili nila. Hi, I'm Jack. I like going on long walks and going for the beach. Ganyan. Parang ganun yung nangliligaw ka on VHS. Parang Tinder pero VHS. Brian Cranston yan kay Graham Norton naman sa UK. Oh. Kasama niya si Eddie Redmayne. Sino nga yun? Yun. Diba, ganun yung gist. Naalala Si ano? meron Benedict kayong Cumberbatch. Oo. commercial na sikat nung bata tayo, yung players ko nung. Ganun yun. Hi. Yung My naglalaro name ng is tennis Benedict. naka-goal. Oo. Tapos nagko-follow siya ng players ko nun. Ganun yung itsura. Yung Siguro linyahan ni parang Benedict pamilya. Hi, I'm Benedict. And if you're feeling strange, the doctor is here. Parang yun ba yun yung linyahan niya nun? Yun. Graham Norton show. Kasama niya ako kay Eddie Redmayne. Yung mukhang weird na I'm ready. Ang ready. You're looking for fantastic beasts. I know where to find them. Yeah. Yun eh. Napaka-niche nun. Hindi kasi siya yung bida ng Fantastic Beasts and Where to Find Them. Parang yun. Oo, parang pinromote niya na rin. Oo. Dito talaga yung promote nila. Pinopromote nila yung mga movie roles nila. Ah, sino yung isa pa doon? Brian Cranston. Ah, Bryan Cranston, oo. Bryan Cranston na may past na gumagawa siya ng mga ganung video. Mga talaga siya. Yun yung reference nung joke na yun, tol. Biri mo, old western reference na gagets natin. Diba? Kasi ang tagal na natin na-expose doon sa media, doon sa kabila. Isa pang magandang mga skits ni Conan O'Brien, yung pag lumalabas si Tayo, the insult yung guest na si Don Enriquez, tapos yung nag-appear si Triumph. Yung nakita ni Triumph si Don Enriquez na sobrang na-amaze siya. Don Enriquez, can you please, I know this is very pretentious, but can you please poke on me?
Kasi yung tagline ng Triumph, this is a nice place for me to poop on. Sino ka? Hindi ko nagigets yung, yung western, na yun, yung western... Patayin mo yung sabi mo eh. Hindi kasi mas luma pa yung references ni, Anyway, ni Tito Mart kaysa sa akin. Pero anyway, yung mga western na references, ba't natin nagigets? Ba't natin nakukuha? Kasi nagbi-bleed papunta sa atin yung culture nila. Alam ko pa kasi ito, just provision ng Pilipinas. Diba? I mean, kasi hindi rin siguro tayo nagpo-produce ng ganun karaming yun nga, sabi ko na rin. media. Nasabi ko na rin dati, may gumagawa ng format ng late night talk shows. Tulad ng ginagawa nila kung ng Lugayan. So, hindi na naging hit talaga dito. I mean, sino nga ulit yun? May nagganon Jojo. sa atin. Jojo A. Alejandro. Jojo A, yun. Si Martin Rivera, ang tagal-tagal yung late night show niya. Oo, nag-late night show na din. Natin kasi maalala yung... Natin. And di ba, kita mo, di ba, sila Jojo A, Martin Rivera, kahit si Herman Moreno, tol. Late night, di ba? show yun technically, pero... Late night, di ba? Ano naman yun Pero iba yung dating. Variety show or late night. Parang- Parang si Arnold Tapio. Oo, Arnold Tapio, yun pala yun. Napuntan mo rin. Kaya wala nga lang game show. Arnold Clavio, Oo. sinubukan niya. Nakaya daw, wala lang. Ito na lang. Si Puro, tsaka si Piquetos. Pero late night ba yung kay Roy? Late night. Depende. Late din. Kasi yung kay Vice, oo. Depende. Inuumaga rin hindi. Talaga. May meron doon sa Retail Boys. Yung nag-guest si... yung isa sa mga boyfriend natin ni Jenny Garcia, Patrick Garcia. Jenny Mercado. Patrick Garcia. Kung paano siya ipagtatanggol yung Patrick Garcia kung shota niya, si Vice. Eh, may isang bakla na comedian leader na Oh. kumari, babastusin si Vice. Tapos Vice nakakapit kay Patrick. Okay. Uy, pare, shota mo ah. Yung reaction ni, si Patrick, kung paano niya ipagtatanggol. Putang ina mo! Tapos pinitan sa I mean, blinip nila yung post-production. Hindi. Yung bili, pero yung bili. Oo, kita. Hindi tinakpan, no? Tangina ba? Kasi Patrick Garcia. Hindi nagulat sila. Sobrang Pero kasi like wala pa lang ron, yung mag-i-start pa lang yung skit. Oo. Parang sabi na nung comedian, parang natatakot na ako dito. Hindi na nagkamali kasi reaction niya, puta! Violence kagad no? Well, yun yung advantage natin siguro. Filipino language, tapos YouTube. Alam mo, hindi ko kailangan i-blip yan. Yung pagmura. Hindi detected yan, tol. Oo, kahit pagmura ka nung ay, hindi ba? Wag English. Ayun, na-blip mo na yun. Oo, na-blip ko yun. Pero sa mundo ng online game, alam yung putang ina. Oo. Right. Para yung mga Di ba naglaro tayo ng New na... Continent dati? Oo. Pag nag-type ka ng gano'n sa chat, nagiging I love you, di ba? Oo. Parang isang... Sa Ragnarok, gano'n din. Isang game cosplay rin sa Singapore. Oo. Ano yung mga YouTuber na nag-ilang? Oo. Isang most famous word din na in your server. Ayan, puta nila yan. Mga, mga ML, mga ML streamer yun, tol. Putang ina nga, nagkaroon na rin yan ng Denmark, nagkaroon na rin ng doctrine sa Philippine Criminal Law. Oh, ayun. Yung hindi ko kasi pag sinabihan ka ng putang ina, ini-slander ka na. Naging sabi nga na Supreme Naging Court sa expression of, Reyes versus People, naging mere expression na lang yan. Oo. Parang kapag nakatapa ka ng tae, shit! Diba? Kailangan Papalaro i-blip mo mo. yun. Na-blip mo yun, di ba? Hindi. Kunwari, nagandahan ako sa baseball talk ni Tito Check. Putang ina, Check, ang ganda niya. Oo, diba? Hindi ko siya minumura, walang slander. Oo. Parang bang
Para ma-prepare Kung walang mali siya. Kumbaga, ano siya, Live na ako. exclamation point but with words. Para pinagkaya mo ng FD sa FU. Oo. So technically, Kumbaga, kung ita-translate mo siya into anime, ang tunog nun, so kumbaga sa language interjection ng naging category ng salita na interjection. Oo. May expression na lang in legal parlance. Kaya, in legal... illegal parlance. How can you get more law speak than that? Dito lang sa podcast na to, makakarinig kayo ng mga highfalutin words. Oo, tama. Well, yun. Asa na nga ulit tayo sa topic? Wala pa topic sa itong episode na to. Hindi, wala kasi talaga tayong nakaset na topic. Tapos parang, kumbaga, whichever way this topic flows, di ba? Nagsimula tayo ng, hi, eto nga pala, Christmas episode. Tapos napunta sa, MMFF. Tapos nag-deep dive tayo, papunta kay MPJ. Diba? Tapos napunta tayo sa Western influences. Kay Conan O'Brien, mga ganyan. I mean, I think this is a good point in the podcast na huwag na tayong restrain sa isang topic kung ano yung gusto natin pag-usapan. Pag-usapan na natin. Yung gumawa ko ng New Year's resolution na may topic na po kami sa susunod. Oo. Speaking of which, yun sana mo Speaking of which, yes. Tama si Tito Mark. Oo, yung New Year's resolution, yung tapon din na yun. Ako, ang resolution ko na lang na ginagawa ko stop making New Year's resolution, di ba? Kumbaga, nawawala yung maganda nawawala yung form. Sabi nga din, all things don't go out as planned, di ba? Tama. So why wait one? Hindi, wala rin naman Why make ano? Why make one? Oo. Hindi, paano ba to? Ang iniisip ko kasi sa mga resolutions, di ba? Kung kunwari, sinasabi na New Year, New Me, di ba? Pero ikaw mismo, hindi ka mismo nagbabago. Diba? Pero it starts with your words, with your actions. Parang ganun daw. I-declare mo muna sa sarili mo na meron kang problema. Para ayusin yung problema. Kita ang paso, parang hindi na yan. Paano mag-uumpisa? Di ba? Well, kailangan mong lagyan ng, kumbaga, let's say, sabihin natin punishment. Kung kunwari, ang resolution ko ngayong bagong taon na to, tigil na ako mag-yosi. Sinungaling ka. Ako ha, di ba, walang maniniwala, di ba? I-declare ko sa buong mundo, tigil na ako mag-yosi next year. Kada beses na magsisindi ako ng yosi, Papasuhin mo yung sarili mo. may karapatan lahat ng tao na makikita may hawak ako ng yosi na sampalin o kaya suntokin ako Seryoso ba yan? sa face. Malalabog ka. Hindi, kunwari lang. Kunwari pa lang, 2023 pa rin itong shooting na to. Huwag kang advance. Wala namang hawak ng sigarilyo ngayon eh. Wala akong hawak na yosi ngayon. Tapos, through the power of magic, ikaw na yosi. Nakasindi na. Nakasampal ka agad eh. Yeah, pero, let's say sabihin na ganun, di ba? Pag dineclare mo, tapos sinabi mo, kinonvey mo sa ibang tao, parang magkakaroon ka ng responsibility to see through. Kung meron ka nga naman talagang ganun, sense of responsibility. Kunwari, sasabihin mo, I'm going to the gym X amount of days a week. Tapos I'm going to lose gantong kilos. Diba? I mean, wala na yun sa ibang tao eh, pero nasa sa'yo yan. Depende na lang din talaga kung Kung nga ba kailangan mag-declare, di ba? Kailangan mag-declare. Well, siguro yung iba, iniisip nila, kumbaga mas mapuput into action nila pag alam nilang ipinaalam nila sa iba. Kasi magmumukha ka sinungaling. O kaya may magre-remind din sa kanila. Oo. Nag-gym ka. Bakit ang Tama. gym mo kung kakatingin ko, hindi ka ang pinatanggal. If you remember, Tito Rafi, naaalala mo nung nagpo-Pokemon Go pa ako. Diba? Kasama kita. Andun tayo sa sa Sports Center. Marikina Sports Center. Pare, umiikot kami doon. Sa labas na kami ng Sports Center, hindi na kami pumapasok ng Sports Center. Dahil may thing kami ni Tito Rafi noon na umiikot kami doon sa Oval, at least parang 15.
15 loops doon sa oval just to get our steps in doon sa mismong app. Kasi binibilang ng app yung distance mo walk. Sa sobrang daming tao na nagja-jogging kuno para magpapayat doon sa New Year's resolution nila. Wala nang space para sa amin ni Tito Rafi. Nasarahan kami ng gate. Di ba? Nasarahan kami ng gate. Over capacity na yung sports center. Yung mga tao umingikot-ikot doon sa loop. Grabe, sobra. Parang meron pa nga ako, nagtutuwa yung bro ako, or nag-drive ako. Sabi ko, slow down ka, may huli na ako dito. Sabi ko, mahuli tayo na yung dito. Underspeeding ako. Hindi, kasi di ba, yung ganun, I mean, yung mga tao na nag-exercise lang during the first 2 weeks of January. Pag hindi na nila nararamdaman yung New Year's resolution hype, wala na yan, bitaw. Di ba? Ito, sige, ako na lang. Ito. Dahil nga t-shirts ko na mobile, di ba? So, Oo. hindi man toto, pero More than palaki. Kasi nga, ano yun na, mga itatay ko, this year, kaya yun, turuan. Talagang tumama na talaga na, exercise na, mas mura. Kaya naman pag-ano. Okay. Ngayon, dahil nagmula ako mag-bike March, ang goal ko naman parang 20 kilometers a week. Mm-hmm. Kaya parang sa, after mga 1 month lang, hindi ko na 20 kilometers sa mga bike. Mahirap na ako pataas, pero malikli na. Kasi naman, malikli. Kasi ngayon lang, November, December, October pa lang bike sa 100. Eto lang, kahapon ako 100 ako sa araw. So, ayaw mo 150 ulit, next year. Mula dito, mula ka. Oo, balik ka. So, ayun na. Unang mag-hardware muna. So, pala sa may Venezuela malabot. Kasi nga, pupunta ang usok nga doon, tagline doon, walang 5K, walang kaya. Hindi, may 5K man, ganun din pa. Alam mo, marami na ako nakikita mga YouTuber na Pilipino hindi lang sa YouTube, sa Facebook din. Pinopost nila yung sobrang hahaba, sobrang lalayo ng mga cycling routes nila. Meron pa nga umikot ng buong Luzon. Meron pa nag-island to island. Yung ganyan. Sabi ko, i-propose ko kaya to sa Tito Tea Time. Bisikleta! Lakad tayo. Kesa bike. Pupunta sa probinsya namin. Saan ba po binili? Bicol. Mag-isa ka! Kung sa mga gusto pa niya ako sa channel, ako, kaya ko kayo. Lakad tayo. It's just 574 kilometers tol. Kahit sa kasi, paguguluhin na kita. Ngayon na nilakarin natin Gusto ko sana i-propose dito para sa channel natin. Kung trip nyo lang naman. Pero, share mo dito yung picture ng 100 camera ride ko. Send ko sa'yo. sige. Send mo sa akin. Ayan. Yan, across, ano yan? Across the universe. 100 na? 100 kilometers. Baka mamaya, nag-cross na yun, nag-multiverse. Fighting. Lumana ng black hole yan kaya Siguro pag nasa multiverse, nakakasabay mo mag-fight yung multiverse. Open down. Siguro mas mabakit na version mo yun. Pero sa akin yun. Rappi, but 23% kinder. Kaya pala lang mo muna. Baka ano yun, nag-i-spread ng peace on earth. Piece of shit. Ayan, dito yan, pinapakalat. Yung sinabi ko sa inyo yung concept na yung maglalakad from Marikina to Bicol. Ano lang naman, musings ko lang yun sa sarili ko na, alam mo yun, nagluluto ako ng isang kawa na, ulam. Kawa-kawa yung ulam na niluto ko. Since December 15, walang Ay, ano yung ulam? pahinga. Mga in-order sa amin, sa business namin ni Mama. Yung mga paluto-paluto ng mga 400. Habang naghahalo ako ng kawa, syempre, alam mo yung medyo delirious ka na kasi 48 hours ka nang walang tulog. Kasi since December 23 hanggang 25 ng gabi, walang poknat tol. Nagluluto. Bisa, alam mo yung nagdi-delirium na ako, parang nag-i-imagine na ako, siguro masaya itong kasama ang mga kaibigan ko.
naisip ko yun, paano kaya walking trip? Ganun. Yung mga ganyang thoughts, yung... Iniisip ko pa, na-exercise ako eh. Eh, sumakay ako eh. Alam mo yung vacant thoughts lang, di ba? Parang ako, napakit ako siguro, isip ko, okay na ako, tulungin mga life shirt ko. Pero yung isip ko, sige pa. Nakagsama lang, Napaisip ko rin ako, or lithium. ilang kilometro din ang layo ng NBI sa recto area. Kasi nung nag-OJT ako na sa NBI, ginawa akong ano yan eh. Naglakad ako mula doon na Top Avenue hanggang recto. Mm. Pagdating na, tatlo kami magkakaklase nun eh. Mm. Naalala ko yung sinabi ko sa klase ko, pagdating namin ng Basel. So, pinipilitan niyo ako sa mga kagaguhin ko minsan. Sakit ng ako. Ay, kasi paano ba? Ay, hindi ko maalala kung paano ko nagawa to, pero nagawa kong maglakad mula PUP papuntang bahay. Mula Santa Mesa, It's either super traffic o down yung LRT. LRT. Kasi ang natatandaan ko, wala lang akong masakyan na jeep. Sumuko ako, sabi ko, sige, eto, susundan ko na lang yung train stations. Oo. Makakauwi ako sa amin sa bahay. Nagawa ko nga. Walking trip. Masakit pa ako sa dulo, pero siya posible pala. Parang alam mo yung Parang at the end, nung narating mo yung bahay mo, may sense of fulfillment. Hindi, nag-auto-shutdown nga ako eh. Ganun kaagad eh. I mean, nagagawa natin yun nung bata tayo. Oo. Di ba? Yung bigla mong maiisip na, paano kaya kung sumakay lang ako sa bisikleta ko, tapos magpedal ako, tapos hindi ako tumigil. Parang honey and clover yan ah. Di ba? Parang ganun eh. No? Parang ganun. Yung, siguro po siya, mapupunta ka sa pinaka-tuktok na dulo ng Pilipinas. Di ba? Tapos makikita mo, may road. Ka ng, Cordillera. Oo. I mean, Hindi, mula ka pa rin. oo. Di ba? Parang ganun eh. Parang ganun yung, parang goalless, pero gusto mo lang gawin. Di ba? Testing mo lang. Oo, pwede naman kasi ganun. Balitaan mo kami, check ha? May gusto akong ipalit sa New Year's resolution. Oo. Imbis na something na gagawin ko for a change, I like to try new things na parang sobrang out of the box para sa akin. Yung sobrang hindi to si check. Pag nalaman yung ginawa ko yun, hindi ko si check. Parang ganun yung naisip ko, try new things talaga. Parang puro masama na lang yung Doon nga napupunta eh. Di ba? Parang, di ba, kung bagong things kasi, di ba, hindi tayo criminal. So, pagka namili ka ng bagong things, na gagawin. Hindi naman kasi ibig sabihin ng bago, opposite, tol. Pero yun ako kasi parang naiiwan eh. Nagkaroon ng mga balita sa TV o dyan yung isang serial killer na pakalat-kalat sa Maynila. Wala naman halos little no history of serial killers. Siguro, pag may nabalitaan na ako muna si Check. Sira ulo. Imposible yun. Hindi naman kasi ang opposite ng ginagawa ko ngayon, total darkness. Hindi naman. Pero kung ginagawa hindi mo naman- pumatay ng tao. Kasi nga, di ba, konti na lang yung, konti na lang yung option na hindi na bago. Oo. Nasa ilan na tayo. It doesn't- Siguro mag-magic ka. It doesn't need to be productive katulad nun. Di ba? Kumari, yan. Kumulay ka sa pagka, Oo, di ba? Kaya, sa Ako, katulad ng ginagawa ko ngayon, medyo labor intensive. What if kaya, kunwari, gano'n ka, medyo labor intensive yung work mo, di ba? Kunwari, cook ka, nagluluto ka, or whatever. Tapos, bigla na lang isang araw, pumick up ka ng canvas, tapos paintbrush. Parang gano'n. pwede. Mag-painting ka. Biglaan, walang, di ba? Hindi hindi siya premeditated, parang something spontaneous, di ba? Kung bumili ka ng canvas, mga pang-print ka, hindi ka nag-print. Oh, Kumuha ka ng TV script. yun. O, di ba? canvas. Sa canvas. Okay, gumawa ka ng haiku. Haiku. Di ba? Hindi, actually, speaking of haiku, may ipe-present ako pare ng bagong form of poetry. O, yeah. It's Hainaku. Same format, 575, Oh. pero hugot.
inspired Tito Rapi style. Ginagawa na din. Kaya nga eh. Pero hindi Yun rin nga. nga. Pero i-officialize lang natin yung format. Ay naku, 575 din yung sila to. Eh, sana makahanap tayo ng publisher niya. Oo. O kaya ano, pwede nating doblehin, di ba? 10, 14, 10. Kasi medyo mahaba yung ibang hugot ni Tito Rapi, pero proportional pa rin. Mga ganun. Kaya nga, nagsisisi ako. I mean, kami wala naman akong magagawa. At abandonahin ko siya sa hindi ko makukuha yung pag-upload. ako yung bagong bili na pang-upap, napansin ko nga rin yun eh. Sabi ko, medyo malaki yan para sa pang-upap. Parang regalo. Ito, ako, gusto mo yun. Oh, ano? I can do that now with no problem and no problem and Ang dami na yan. diba? 575 may baliw. May dalawang syllables ka pa. With no problem and trouble. Hmm. And that's basically with ease and sadness. I can do that now with no problem and trouble with ease and sadness. 575 to. At dyan Hay po naku. natin, tinatapos sa ating episode. Bago na kasi Di ba? I mean, yung wala, kalokohan lang na mga ideas na sumasagi sa isip ko kapag ganitong kabisi. Kasi, grabe pala talaga mga tao no, kapag yung, alam nilang maaasahan ka nila na, uy, masarap nga palang magluto si Check tsaka yung nanay niya. Order na lang tayo dyan kasi tinatamad sila magluto. Di ba? Buti ka din, tuloy pa sa inyo, papalutuloy na palutuloy. Ay, hindi. Ano naman yun, yung sobrang naman ako, professional naman ako. Pagdating sa pagluluto, mahirap naman masira. Kasi, ba, tignan mo na nga lang ako, di ba? Tapos hindi pa ako masarap magluto, ano tawag sa akin kapag gano'n, di ba? So, Glutinous. very out of character. Glutinous. Glutinous. Nasa bila ako si Chico. Ginawa mo suman Iba-iba pa kulay, eh. may puti, may kulay pa. May bunga. Sa gitna may galakong. Putela. Oo. Yung... Putela na ba ang pinakamahal na matapis na... Actually, popular siya eh. Hindi siya ganun kamahal sa mid-range na price. Oo. Meron mga mas mahal sa kanya. Pero Actually, there's dahil kumita ako, di ko alam kung ano. off-brand alternatives na eh. Mas Cali. Dahil yung dali, lapis sa daan. Oo. Same size na term. I mean, lahat ng mga... Grocery store. lahat ng masasarap na products na medyo may pricey, hanapin mo dun sa tindahan na yun. May off-brand. Most likely nandun. Dali ba o dali? Kasi di ba Now, okay. Cavite yun eh. So baka Tagalog yung gamit nila. I don't know, basta it's off-brand of some of the... Basta nasabi ko pa kanila, Good okay. stuff. Meron din silang ano eh. Meron So, din kung silang may parang... Mountain Dew, ano sa kanila? Mountain Dew. Ano? Wala silang ganun. Hindi, wala silang yung ano ba? Wala silang parang Hindi nagkakaroon. Yung mga parang technically yung parang Yung balo. yung mga mahal eh. Gagawa ko sana ng word, kaso nga lang may may video. Wala. Gagawa ko sana ng joke pero may juman ngayon. So, baka maging anti-Semitic yun. Huwag na, hindi ko na gagawin. Hindi pa akong inju. Oo. So, ang Nutella sa kanila, not Hindi ko rin naalala. Mountain Dew. Christian Hill. Christian Hill. Nakikita na po talaga namin, tinatapos, ito na rin po. Hindi siya kasi Semitic. Ha? It's word puns. Word puns yun. It's funny. Okay. Basta. Yun. Dun sa season na kami, sobrang busy ng food industry. I mean, November pa lang eh. grabe talaga. I mean, ayaw.
Ngayon na nga lang ulit ako nagkaroon ng day off, kaya ano, na-schedule natin tong shoot na to at maraming salamat sa inyo talaga, boys. Last time na nag-shoot tayo, ay natapos ni Mark, wala si Dito pa. Oo, busy-busy rin si Tito Pao. Special ng ating Fail season ngayon ng mga estudyante. College, kasi mga first and second. Ako yung natin lang ng first and Second pa naman din. Ang mga usual na- Finals ba o midterm season? Finals. Finals na. Finals season. Finals removal season. Pero may nang iba Ow. next. May nang iba, first week of January. May iba. Para sa mga may chance ang pumasa, good luck. Para sa mga wala nang chance ang pumasa, Maganda na school. yeah. For next school year. Ang philosophy ko dyan, maganda na ang isang subject ay one take lang. Pero kung ibabagsak mo na lang din, take refuge sa knowledge na at least may chance ka ulit na master yung subject. Yan na lang siguro pa-consuelo. Well, yeah, I mean, kung hindi mo talaga inaral yung subject at hindi ka nagkaroon ng chance aralin yung subject, sige, okay. Take another, crack another take with the subject, di ba? Kuha ka muna ng experience pa ulit doon sa subject na yan, tapos hindi mo. Pag hindi mo na iniintindi, skill issue na yan, tol. Di ba? Get good, son. Gano'n na lang yung... Wala namang hindi matututunan pag pagsisikapan talaga. Oo. Totoo yun. Kahit gaano kahirap yan, matututunan yan. At yung ngayong season ito, may i-share lang ako kasi medyo na-aggravate ako dito sa pangyayari na ito. I don't know if they're watching this podcast. Kung alam man nila tong channel na to. Pero please, huwag muna kayong maningin ng Gcash. Dalhin niyo yung inaanak sa ninong/ninang. Huwag kayong maningin via Gcash. Ba't sila Naniningil. First of all, it's bad manners na naniningil sa Ito lang ninong/ninang. Hindi lang nanginigil ang uulila. Hindi nila maalala na ang unang turo sa katikismo ng pagminimo ng binyag. Kasi sinasabi naman yung nagkakatikismo Yes. na hindi obligasyon ng ninong at ninang na magbigay ng regalo sa mga inaanak nila. Yun. Hindi ang main obligation ng ninong at ninang Patnubay, oo. tumulong sa mga magulang na patnubayan ng mga bata. Godparent. Oo. Parent na eh. Oo. Parent eh. So, kung hindi kaya ng magulang na palakihin yung anak, in case of the absence of the parents, responsibility ng godparents yan kung wala ng other next of kin, di ba? Parang responsibility ng godparents na palakihin din yung bata, raise them as kind of their parang religiously assigned sub-parents. Kumbaga parang sasalo ka rin ng ibang responsibility ng pagpapalaki ng anak. Yun ang role mo. Nandiyan pa yung mga magulang. Pag wala na yung magulang. Pag wala na yung mga magulang, teka, nausi ako bigla. Oo. Hindi, di ba, mapupunta yung bata nun sa kamag-anak. Lola, Oo. sa ibang kamag-anak. Pero as a godparent, dapat nandun ko pa rin para dun sa bata. Okay lang, pag lumapit siya sa'yo. Oo, pag kailangan. Parang ganun. Hindi monetary. Oo. Ang dahilan, ang link ng godparent sa godparent. Kumbaga, godparent slash vice parent slash emergency backup parents, parang yun ang pagkakaintindi ko dun sa kapag wala na yung parents, ganun di ba? Pero, I mean, hindi kasi gatasan. Eh, it's a blessing din bilang isang kumpare na magkaroon ng inaanak na may ganong klase ng magulang na alam nila yung Yes. talagang obligasyon ng Totoo. Hindi Oo. Totoo yun. Kung hindi naman tayo makukunan, dahil meron naman tayo, bakit natin pagdadamutan is isa na nagtitibig na naman. Pero huwag mo lang ipamukha na, huwag mong i-obliga yung Meron naman kasi na dapat silang magbigay. Tama, totoo yan. I mean, meron naman kasi kung angpaw na nakabigay. Meron akong mga sobrang nakatabi. Diba? Nasa bulsa ko lang. Pag may pumuntang inaanak, oh, God bless, lumaki ka na pala. Ganto ka na katangkad, last year ganto ka lang katangkad. Merry Christmas, inaanak. Abutan mo.
Yung ba? Kamay sa kamay. Hindi talaga makakumusta. Kamay sa kamay. Ninong, kumusta ka na? Buhay ka pa pala. Hindi pa pala, bumibigay yung katawan mo sa high cholesterol, high blood. Yung parang Robin Padilla. Na ano? Dinong! Lumakas ka, Dinong! Yung sabi sa akin nila off lang eh. Siguro sa tayo. Oh. Parang pag parang music, music for yun. If you want to say something, say it to my face, and I give you what you need. Say it to your godfather. Yung, sa inaanak niya, sino nga ulit yun? I'm gonna give him what the kid feels. Di ba? Yung Offer mo, come to me, I give you money. di ba? Una bayad mo lang to yung disrespect niya like this. Tingin nga eh, Ninong, hindi ka Ninong Merry Christmas. Tapos, the next line would be Gcash number. Buti lang wala akong Gcash mo. I mean, hindi ko sinasabing masamang tao, pero it just infuriates me. Na parang, Direct mo na yung mga inaano parang, mo. hey, ginawa kitang ninong, bigyan mo ng pamastutungan ako. Parang, no. You come to me, you connect to me personally. Diba? At kahit ako nagigipit minsan, pero pa rin ako ng pangbigay kasi allotted. Kasi, connected sa akin yung bata. Diba? At nakikita ko yung bata. Kahit pa paano, pag nakikita ko yung bata, oy, kamusta ka na? Parang ganun. Yung pag nakita ka ng bata, bigyan ka ng respeto. Diba? Kasi bago ko yung akin, bilang ng Ninong, bilang. Oo. I mean, kahit pagkakita sa akin nung inaanak ko, Ninong, tumataba kaya tama ka. Ito na, ang Pao, layas! Mas bagay. Yung iba ng problema, bilang mga Ninong at Ninang, wala na betting ko yun. Damn! Pag abot mo nung ang Pao, kumakalansin. Yung kumain bago yung balikan na gano'n. Parang pointers. No, kasi sila na bibili mo this day. Magandang example mo kung paano nag-work yung godparent relationship. So, the godfather mismo. Hindi kasi, May eksena doon na pinapag- mga Italian sila, di ba? Like, Catholic yung mga yun. Si Don Vito or yun, pinapagalitan niya yung inaanak niya, si Johnny Fontaine. Si Johnny Fontaine niya. Yung sinampal niya yung inaanak niya. Be a man! Be a man, Tapos binigay niya ng advice yung inaanak niya. You still see a family. Ba't kailangan gawin yung voice? Kailangan yun eh! Kailangan yun! Okay. Do you still see your family? No, but a man who doesn't spend time with his family is no man at all. Ganun umano ang isang nino. Lalaking lalaki pala ako. Pero Lalo na pag wala akong trabaho, lagi na ako sa bahay. yung vocalization ni Tito Mark, hindi ko malaman kung Don Corleon o Mr. Biggs, yung sa Zootopia. Yung sa Zootopia, yung nasa palad ng bear, pag-ikot yung daga na Godfather. Kasi Parody ng Godfather. parang naman yung Marlon Brando yun Ang cute kasi ng boses. Hirapan na, lalaki. Kung hindi kami masyado naglalabas ng bahay, pag wala ako. Mahal na lukos. totoo naman eh. Kung nga lang, kanina paalis na rin. Magkakabaho doon, magkakapagasal naman ako. Oo nga pala kasi maliw-liw ko nga pala. Maliligo pa ako. Yung shampoo, paubos na. Ang daming reklamo, no? Ano ka naman? Ang daming reklamo, nandito rin lang naman. So, ginawa mo na rin yun. Sumaya kasi kakain ng shit. All for the love of friendship pa. Oo, yun. Yeah. Sabi nga rin sa Biblia, no? Wala na alam. Walang sino man ang nabubuhay. Kaya tayo. Oo. Yung, yun, basta, therefore there is no greater love Than to lay one's life
naman, kulay sis tayo, may progress. Oo. Dito nyo makikita, check hanapin mo na lang. Oo. Gusto talaga pinalala mo. Show me anything. Iwas mga mga dininiwala eh. Naging mese. Hindi mo naman kailangan isa puso. Bahala ka sa buhay mo. This is a free country. Oh, well, yeah. I mean, hindi naman sa pang-insulto, pero may mga words of wisdom din. At may mga words of outrageousness. So, kahit saan namang libro pala rin. Kaya nga. Hindi yun exclusive. Oo, nasa ng Quran. Oo, nagbasa rin naman ng Quran. May words of wisdom, tapos may words of outrageousness. So, piliin mo na lang kung ano yung gusto mong ulam. Diba? Kumbaga, para siyang karinderya. Mm. Turo-turo. Para siya... Hindi mo sa iyo mga tuwa. Sa Bollywood may guide yan eh. Kung anong specific verse na kailangan mo for a particular. Ang ginagawa, meron ang gumagawa. Hanapin mo lang, nandun na. For guidance, parang gano'n. May feeling worse, feeling thankful, Mm. parang Facebook. Meron yun. Yung, halimbawa, merong mga estudyante sa akin na nagregalo ng parang Bible verses for males, for men. Andun, yung mga sitas na pag halimbawa, nalulungkot ka, Yung ano, upset ka, wala ka ng trabaho. Well, very curated na siguro yan. Oo. Pero Malamang sa hindi pinakainom. Di ba? curated na yung lines na yun, pero hindi ba sinama doon yung parang mga misogynistic, sexist lines? Nabasa ko naman siya. Marami, di ba? Kasi parang ano siya, parang everyday yata pababasahin ka ng Bible. Oo. Depende dito sa kung pangangailangan. Kung paano kung wala naman kasi, kung tutusin, hindi naman siya kapapal. Ganyan lang ang mga camping. Imagine mo yung Bible. Sobrang kapal tapos sobrang bitis pa naman. Maraming hindi kasama. Oo. Ang ano lang talaga siya, siguro pang-empower o pang-paalala. Kinap up na talaga ito. Kung baga din Parang Christian self-help book na lang. Parang quote for the day. Parang ganun lang. Pa-follow mo sa Facebook, parang gano'n. Yun. In a sense, maganda siya kasi at least na re-remind ka. Oh, nakaulit ko pa pala. Kaso pag hawak ko, biglang pumusok. Gabo eh. That's why I stay away from religious books. Pero nevertheless, kahit na alam niyo, binabasa ko siya, maraming salamat sa mga nagregalo. Eto. Che, nandito na rin naman tayo Sa pa ng aso yung regalo sa topic ng mga regalo. Tol. Ano yung na-receive no? Ngayong taon lang na to ano yung na-receive yung regalo? Ako? Maraming sa estudyante ko. Eh nga pala, Tito Rafi. Yung thermal cup, hihingi na ko. Kasi, yan, binilan ko siya ng merong sinanay ko na yamang buhay na. Hindi naman tayo sponsor. Yung yung luyang dilaw na powder na Oh yeah, yung ginagawa na panloloko sa mga tatanda. Turmeric, yes. Siyempre, biktima na yung mga tatanda na may karamdaman. Well, sana totoo yung claim nila na nakakapagpabuti. Puro-puro din yun. Pag naman lang agaw na pa, magdali ka ng cabbage. Di ba? Sa balik eh. Oo. Sabi ko Yung siya. yung tipong nakagapay-pay. I mean, meron akong kakilalang nagkuskus ng bawang sa kagat ng aso. Diba? Within 48 hours, naulol siya. Wala nga, di ba? So, well, hopefully, kasi alam niyo yun, ang number one na talagang biktima ng mga tutok din naman ang nilalabas na yun. O sige, so, doon sa regalo. Ayun, kung may nagregalo sa akin ng pera, hindi ko na kaya nanay kasi yun yung ginagamit. Ay, yung galing kay Tito. Hindi, sa estudyante ko yun. Bibigay ko nga sana sa kanya yung kaso na ako. So, next year na lang. Yun yung bigay sa'yo na regalo. I-re-gift mo din sana. Hindi, hindi niya eh. Hindi ko naman gagawin. Okay. Hindi naman regalo yun. Bibigay na lang. Ikaw, Tito Mark. Sa akin. Ang regalo pa lang, hindi kasi di na niya ako humingi ng regalo. Pero, Ba't ka mamingiti? Tito Rafi, may connotation ba yung pag-hindi mo na yan kay hindi Tito Mark? kasi yung pang-up na James Bond na ibigay niya daw sa akin. Ah. Pero isa sa mga regalo Sa ilang libo ko lang. which is dalawa lang, parang tatlo lang naman regalo sa akin yung hindi siya. Oo. Pinali ko, binilan ako ng bagong barang na pang attend
Maganda naman yung impact sa akin. Thankful naman ako very much. Kapag barong ba, pinya pa rin pa ang the best. Linen lang. Linin na. Yung hindi na yung imbisito, yung katulad niyang nandyan, yung nakasabit na yun na barong. Hindi naman gano'n. Basta yung barong na ayos naman tingnan ako yung sa hotel. Tapos malambot na rin yung kaya ganyan. Oo. Kasi tigas na makakatulog dyan. O yung pag-short mo, hindi naman gano'n gawin. Kasi most sports na punta mo, mainit ako already. Nakapadasal lang sana, tawagin na yung aso ko, sana tawagin na yung Ako naman. Kasi hanggat wala nga nun, doon ka sa labas, nag-iiwan. Oo. Pwede ko nang isang Objection! pasok yung honor. Your Honor! Tapos yung isa lang na matatanggap ko, yung pang-pop na nandun. Oo. Sana makita natin, pero i-cash mo na lang din. Mahirap pare yun. Magagalaw yung setup natin later. Nagdalo sa akin. Damit lang. Tapos ito. Lagay na lang natin yung picture ni Tito Mark na hawak yung pangko dito. Yun. Ayan, sabi nga natin sa last episode natin sa Halloween special, pag ganito alam mo, mayaman ng mayari. Bakit? Kasi, wala, malipis eh. oo. Yung mga makakapal na parang ganito, Mga cut-out, ganyan. calling card, Resibo. Resibo. Or pretentious fools natin. Kung mali mayaman, pero puro resibo. magkakaroon ka ng muscle cramps. Pag umuupo ka, Scoliosis eh. Scoliosis. Hindi pa malayos yun. Oo. Kaya kapag nag-drive ako, inaalis ko to sa bulsa ko eh. Ako naman, yung na-receive ko na regalo. Ito kasi a few months ago, nasira yung Bluetooth headphones ko. Palagi akong nakikinig ng mga audiobooks. Yung habang nagluluto ako while I'm doing busy work na kamay, yung utak ko nasa space. So nakikinig ako ng mga audiobooks. Ano lang talagang matripan ko na audiobook. Hindi naman. Baka kasi gawin ko kung ano yung naririnig ko. Pamali yung luto ko kung ginagawa. Kung nakapakinig ka na, kung meron bang audio si Gordon tapos ano kung kunwari, yung nakakasobra ka ng lagay ng... Di ba nagsusukat ka ng tapos bigla ka sisigawa sa tenga, di ba inaagis mo yung... mayonnaise and fried rice? You simple in this donkey! Buti nga yun, Gordon Ramsay. Di ba? Hindi, ang pinapakinggan ko mga audiobooks, yung mga stories, mga self-helps. Yan, minsan, gano'n. So, nasira yung Bluetooth headphones ko, tapos sabi ko, shit, wala pa akong budget para palitan ko. Kasi medyo mahal yung quality ng Bluetooth earbuds eh. Tapos, nagregalo sa akin yung ninong ko, bagong-bagong Bluetooth earbuds. Sabi ko, shit, parang nabasa yung isip ko. Kailangan ko nito. Yun, yung parang, alam mo yun, yung gift na nakakapag-answer ng isang problem dun sa tao, parang may plus effect eh. May impact. Oo, kasi yung appreciation, may double appreciation pa kasi kailangan nila yun. Diba? Severely needed na Oral mismo. oo, pangpatay boredom. I mean, boring kasi kapag yung working in silence ka lang talaga minsan. Maganda rin pakinggan yung minsan sa YouTube. Kasi ako pagka nagpapakinggan ako, pinapakinggan ko yung mga AI na boss si Taylor Swift na proving na Pythagorean theorem, why is square root of 2 irrational. Meron sila. Pythagorean theorem? Oo, yung version ko. Bro, alam mo yung niche, may niche pa, tapos may niche ulit. Kasi, Kasi fandom na yan. konti na nga lang yung voice to text, text to voice na AI. Tapos, konti pa yung gumagawa ng celebrity versions, no? Kasi usually mga kwento-kwento yung mga stories. Tapos, konti lang din yung mga text to speech na educational. At sobrang liit pang portion nun yung tungkol sa math.
So, it's a niche of a niche of a niche of a niche. So, 0.0001% si Tito Pao ng audience. Kasi ganito yan. So, ipapaliwanag na naman yung aking side ko. Kasi ba, pagka naman nakarinig kayo ng something na mathematical, meron sa mathematical mo sa asilado. Although okay naman yung boses na dynamic, hindi mo kakilala. Hindi soothing yung voice niya, ganun. Pero hindi, ako okay lang sa akin eh. Basically, kaya ako hinahanap yung mga Taylor Swift at yung mga celebrity. Bakit kung si Bill Nye nag-degrassi kayo pa yun? Si Neil deGrasse Tyson. Okay lang naman siya, okay lang naman siya. Kaso kasi siyempre, yung mga estudyante ko, meron akong dalawang particular na estudyante. Kaya nila si Taylor Swift. So sabi nila sa akin, nakatulong sa kanila yung proving na Taylor Swift yung boses. So, teka lang, math tutor mo, si Taylor Swift, di ba? Parang ganun eh. Parang ganun. Yung Taylor's version. Oo. Pinapaprove nga sa kanya yung Taylor series eh. Kung alam niyo yung Taylor series. Taylor Swift proving Taylor series. So, nakikita dito sa comment. So, actually, hinihintay namin siya na i-prove ni Taylor Swift yung Taylor series. Makikita mo siya nasa Oxford na discuss ng mga Bristol, MIT. Si Professor Swift. Nakakatawa. Parang prank yung comment Tapos sa lahat section. ng formula na iaano niya sa lahat ng past relationships niya. Nakakatawa to kasi yung Pythagorean Hindi theorem. ka man-blame na bakit sila nag-blame nila JP. John Mayer. Nakakatawa nga yung ang creative nung gumawa ng video kasi na-connect niya sa music. Yung proof ni Taylor Swift ng Pythagorean theorem. Kasi ito kasi Pythagoras, sa totoo lang, na-discover ni Pythagoras yung parang pattern ng music, 1, 2, 3, 4. So, meron ganong classic kasi chord pattern. Kasi Taylor Swift, sakong-sakong season siya. So, sabi ni Taylor Swift doon sa video, unang daw natin kay Pythagoras, yung chord pattern sa music. Tapos nakakatawa yung comment section, kaya si Taylor Swift, relevant pa rin naman sa akin. Hindi na siya magaling sa math, nag-connect pa niya yung math sa music. Saan mo nakita yun? Hanapin niyo Hindi kasi AI generated. AI yung bot. AI. Ibang tao din sa siguro, AI yung nagsasalita, parang pinay ka. Sa bagay. So, yun sa akin, maganda siya. Ang dami, no? AI nga pala. So, Oo. may narinig din ako na may isang kanta ng Oasis. Yung Have you ever heard of the Lord of the Rings books read by Arnold Schwarzenegger? ganun, no? There is back again. There is back again. Now instead, fight with both Vikings. And then, Hindi ko na maintindihan yung LOTR. then Gandalf shouted to the Balrog, "You shall not pass!" Ulitin mo yung Balrog. Ulitin mo yung Balrog. Balrog! Gandalf told the Balrog. Kung kaya online ba? Balrog! Kung kaya online. Hindi, yung R niya yung R na may dalawang tundok sa ibabaw. AI, nagulat na ako eh, yung kanta ng Oasis na Don't Look Back in Anger. Nagulat ako, pinapakinggan ako kasi English yung ba kanta. Oo. May English song pa, pagtingin ko AI pala. Yes. Kasi medyo jazzy Correct. yung ano. Yun lang, pero pagdating sa AI art, I mean, wala pa rin natalo sa... There's no discussion to be had this time. This time. This time. Ang ano kasi sa AI, ang catch kasi sa kanya, natututo siya eh. Natututo yung AI eh. So, hindi natin alam sa banda-banda. Well, hindi naman talaga totoong cognition, kundi pre-program. Maalala na Skynet yan. Oo. Pero ako, galing nga ng point ni Neil deGrasse Tyson, hindi niya naiintindihan masyado. Speaking of Arnold Schwarzenegger, Sky. I mean, hindi ko alam na ang una palang madadali ng Terminator is mga artists. Diba? Pero kasi naalalaman mo pa rin kung AI. Hmm. Isa yung kamay. Dami yung nakikita ang mga Superman na AI sa... Well, let's say yung art mahirap. Baka may naka-red yan eh. Dapat traditional, mag-ilipat na natin. Tapos 7 yung fingers. Ah, Kunin at tanggapin. Mali. Ano?
nakaganyan dapat siya. Parang sa grown-ups, no? Yung isang kasama nila doon na yung pilay, yung huling basketball game. Oo. Steve Steve Buscemi. Mas parang parang ulit mo sa boardwalk empire, sila YMCA talaga sila. YMCA, siya lang yung Y eh. Sabi nga ni Halle Berry nung nanalo siya ng Golden Raspberry for Capo. Parang every actor needs to win something. Oo. To have a dad something. Ayun. I mean, nalang ba din napapagalunan ni Steve Buscemi, Oscars na. Oo. May lagi niyang performance na pang-Oscars yung dati. Balik tayo dun sa dun sa AI kasi 'di ba since nakikinig ako ng mga audiobooks, I have also delved dun sa AI generated the stories. And let me tell you bro, ang galing magsulat ng AI ng horror and suspense genre. Actually, dinarinig ko din na yung ChatGPT. Dinag-generate ko ng crossover na Superman versus Batman. Tapos inad ko si... Saka, ang ganda eh, okay na... Sa kaka-add mo ng kaka-add. Oo, na pinalak ko yung setting sa Philippines. Tapos dinagdalag ko yung anak ni Superman, si John Kent, tapos si Alucard. Ano nangyayari pag nakikita sila? yung anak ng mga dalawang naglalalaban. Ito naman si Kako yung ChatGPT, hindi naman voice ng story. Diba? Kasi sa comics, si John Kent is portrayed as bisexual. Oo. Tapos si Alucard sa Castlevania, ganun din naman. AC/DC. Pan. Hindi, pan. Tama, pan. Oo, bread sexual siya. Pero yun nga, nagulat ako bigla na lang naging action, horror, adventure, historical. Bigla mong nakapunta na sa mirror. Anong oras na ba? Sa pato, madaling araw. Pero oras na para matulog. Hindi pa siguro ako nakakakita, pero I have yet to hear yung magandang joke from AI. Hindi sila nagagalan. Ngayon na. Ngayon. Yung ibang kwento, sige, okay, passable. Pero yung joke, hindi pa. Siguro merong something. Human na hindi pa nila nakukuha. Well, yeah, that's the thing though. Umiiwas lang sa wokies. Nga pala, since eto nakatitig ako dyan sa, sa illustration ng San Telmo na pirmado. Galing sa 13. Oo, galing sa 13. And nagbasa ako ng issue number 8 ng 13. May AI-generated art na comic. Yung lines, yung speech, yung story, gawang tao. Ang art, AI generated. Yun lang yung part na AI generated, yung art. Sinubukang i-apply for copyright. Sa Amerika to I can't remember the writer's name or the title's name, pero yung bida, kamukha ni Zendaya. Girlfriend ni Tom Holland. Ewan ko kung sila ba talaga. Sila pa talaga. Hindi namin na. Basta, yung kamukha ni Zendaya, yung illustration nung cover nito. Lahat ng art generated by AI, pero ang caveat kasi nito, para makuha ng AI yung gustong i-illustrate ng writer, nung babae na gumawa nito, ang dami niyang prompt na nilagay. Do this, do that, do this, do that, do this, do that. So, talagang very, detailed yung description bago makuha ng AI yung right image. Tapos parang hindi pa rin grinant sa kanya yung copyright para sa comic book. Kasi lang siya. Co-author siya. Parang ka-collaborate daw yung AI parang ganun. So hindi niya makiklaim yung ownership ng IP. With the advent of AI din kasi medyo novel idea for copyright laws. Oo, bakit parang yan? Yung Hindi exclusive na galing sa iyo. I'd like to see that siguro one day. Nakaroon siguro ng Magkaroon ng case, ng test case or jurisprudence about that. Tayo talaga kung kailan. So magkakaya ang ownership niya. Oo, yun yan, di ba? I mean,
pag yung ganito pag yung time ng Pasko, New Year, mapapalingon ka na lang sa nagdaan ng taon. Okay. Ano ba nagawa ko ngayong taon na to? Ano ba, nagbago? Ano ba yung... Ako kanina eh. Nangyari? Sobrang dami ko na pala po gusto asan pa ang bakit. Oo. Nagkaroon ako ng existential crisis sa pagpapagupit na. Noon kaya kong pigilin, ihip ng hangin. Bumalik na naman kay MPJ, naglupak na naman eh. Siguro, dapat na talaga natin tapusin ang episode. Sige, ganito. End of the year, para dito sa episode natin, probably this will be posted before New Year's. Oo. Ano yung New Year's 2024 wish nyo para sa mga pumpkins natin? Para sa mga pumpkins, Oh, hindi para sa mga natin. listeners. Kasi para sa atin, gusto ko maging monetize. Lahat naman. Kasi naman kasi, gimme naman kasi yun. Gusto rin natin mangyari yun sa atin. Sige, I'll start. Sana yung mga pumpkins natin, mag-subscribe na sila. Hindi para sa kanila, para sa atin. Para sa atin, para sa atin. Sige. Okay. Kasi, alam mo, mahirap na naman kasi yung mentality ng New Year, New Me, di ba? Try not to be a new you. Pero, alam mo ba yung concept ng, continuous self-improvement, bit by bit, every day? Di ba? Do better, try to be better at something. Kumbaga, if mastery of one thing takes 10,000 hours, di ba? Start now. Simulan nyo na, gawin yung habit. Eh, magpapagod tayo. Magkakanda tayo pakapuntang Bicol. Pwede yun. Pero, ako naman, I'll start na talagang to change my habits. Kahit sobrang hirap in the face of parang mabigat na relapse, titigil na ako mag-yosi. Talaga. Yun talaga yung vow ko. Hindi yung resolution. At mahirap na rin kasi mahal ng talaga. Yung monetary damage na nagagawa nito sa finances ko would be that much. And then yung health risk pa, kasi gusto ko rin tumanda kasama ng mga pumpkins na yan. Yun yung sa akin. Ako mga nagsasalita ako sa pagtigil ako sa bibig dito. Hindi, I mean, pagsisimula muna ako sa pag-alternate. Diba? Mag-alternative muna ako. Hindi ako nag-shift. Oo. Ito na lang pag-bibig ko yan. Pinatay kong ipigilin sa akin. Nag-church pa ako. Ikaw, Tito Mark? Ako? Ang wish natin para sa mga pumpkins natin, sana magkaroon na sila ng initiative, ng drive, para mag-subscribe. Nangyari. Para sa mga pumpkins natin, kung sino man kayo, nasa man kayo ngayon, wish ko sa inyo, mag-realize nyo kung ano mga adversities ang meron nasa harap nyo ngayon, kaya nyo malagpakasan yan. Yun. Hindi nyo kailangan magbago. Kailangan lang i-prove kung sino kayo ngayon, kung ano kayo ngayon, i-appreciate nyo kung ano meron kayo, Yes. kung sino nandyan para sa inyo. Amen. Hallelujah. Ito na. Hindi ka kumahan, ha? Natulog ka na ba? Hindi yung lang kaya ko. Yung iiwala sa akin dati pa yung New Year movie. Yes. Mas ako talaga yung New Year better. Yung Parang yung sabi ko kayo, it's bike ko, pataas yung mileage ko, hindi pwede kaya ayat. Kasi kung hindi na pulis wala, kailan pa. yun. It's not now, boy. Tama. Kasi wala rin ako sa miracle morning. Tapos mga nagkakawa ko sa mga pulis ko. Parang yung pagkalikot ko bumis, parang sayang yung ako. Tapos dito ko rin siya sabi, parang tulog ang maaga, kaya ilaw. Kaya ko rin ko, balas ko sa gising. Yun yung totoo parang Earth, saving Earth. Hindi yung... Yun, bobo din doon yung Earth. Well, baka bago na namang topic yun. Siguro sa Earth Day episode natin yan.
Ayun, bobo doon. Oo. Bobo day. Sige. So, ako na yung last sa akin, better decision making. Ano siya part ng mathematics ang paggawa ng mas magaling ng decision sa buhay. Yes. Ginagawa yan yung 1 plus 1 equals. Ang hirap i-prove ng 1 plus 1 equals. Diba? Design. So, better decision making tayo. Hindi lang sa inyo, pati sa akin din, sa lahat ng mga tito. Ano yun eh, mahirap masabi kung anong decision yung para sa iyo eh. Kasi maaaring better siya para sa iyo, pero yung mismong choice na yun, hindi naman para sa iba. So, depende talaga siya sa sitwasyon nito. Kailangan exposure siguro sa iba't ibang experiences ng mga mag-observe kayo. Kung anong gusto mo, sundin mo. Kung ano yung, di lang siya basta gusto eh. Kailangan i-consider mo rin yung alagayan mo ngayon, yung time. Ah. Tsaka yung sabi natin ni Manong Gani, gusto ko, happy ka. So, decision. Kasi hindi makakalusot. Hindi pwedeng hindi gumawa ng decision. Yes. Better decision. And weigh everything. Yun, weigh every option. Weighing everything in standard units. In standard units, not empirical. Okay. Walang imperial. Oo. Tandaan nyo, Amerika lang, gumagamit ka ng miles. 10 kilometers. Tama. Anywhere else in the world. Oo. Okay. Ano? Sa books ni Tolkien, may Because he's English. Oh. Oo. Ngayon lang. Kung tayo na yun. Para sa 6 hours sila nagbago. May time na naman tayo. Oo, di ba? Pero bago kami ulit mag-digress into other topics, we just want to greet you Happy Holidays, Merry Christmas, Happy New Year, di ba? Oo, Golden Dragon. Next year pa yun. Oo. Pero, in a few days. 4 days na. In a few Oo. days. At hanggang sa muli, paalam!